Magandang gabi po sa atin mga kapatid. Tunay nga po na mabuti at tapat ang ating Panginoon sa atin. Pagkat isang buong linggong nagdaan na punong-puno ng blessings at learnings na galing sa mga messages na binibigay niya sa atin. Sa paggabay at pag-iingat niya sa atin sa buong isang linggo na nagdaan. Sabi po sa Psalms 135 verse 1-3, Praise the Lord, praise the name of the Lord. Give praise, O servants of the Lord, who stands in the house of our Lord, in the courts of the house of our God. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing to His name, for it is pleasant. There are so many reasons po kung bakit deserve ng ating Panginoon ang lahat ng papuri at pagsamba. Kaya, ibalik po natin ito lahat ng glory and honor and praises sa Kanya. You are worthy of
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We praise you and glorify you, Lord God. For you are faithful, Panginoon. You are faithful to us, Panginoon. You are faithful, Lord God, to your servants. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagiging tapat niyo po sa lahat ng mga pangako na binitawan niyo para sa amin. Salamat po, Panginoon, sa palaging paggabay po sa amin, sa hindi po pag-iiwan sa amin, sa anumang sitwasyon ng aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa mga provisions na ibinibigay niyo po sa amin, Panginoon. Maraming salamat din po sa learnings na ipinagkakaloob niyo po sa amin, sa mga message po na ibinibigay niyo po sa amin. Walang hanggang pasasalamat, Panginoon. There's a lot of reasons kung bakit deserve mo, Panginoon, ang lahat ng papuri at pasasalamat. As we sit down, Panginoon, let us be reminded of your unconditional love for us, Panginoon. That you sacrifice your begotten Son for us to enjoy the salvation that we have right now, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Endless praises and thanksgiving, Panginoon. You deserve it, all the praises, Panginoon. Ibinabalik po namin, Panginoon, ang lahat ng papuri at pasasalamat sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is faithful. So ako po ay masayang mag-a-announce sa inyo na sa susunod po nating Thursday prayer meeting ay babalik na po tayo sa atin pong katatapos, yung bagong renovate po na iglesia. Regalo sa atin ng ating Panginoon sa pong malaking biyaya na galing po sa Kanya. So ihanda po natin ang ating sarili. At ang pagbabalik po natin, mga kapatid, ay pagdiriwang po natin ng Lord's Supper. Meron tayong konting celebration after that. Doon po tayo magkakaroon po ng ating pong hapunan. So, purihin ang Panginoon sa kagalakang dulot po ng kanyang biyaya sa atin. So, hindi po tayo babalik pa next sa Sunday. So, ngayon po ay naglilinis na as we are recording po this message for our prayer meeting. Nandun po sa church ngayon ang ating pong mga tatay at nanay. Naglilinis na po sila sa loob ng ating iglesia. Sapagkat tapos na po yung renovation sa loob. Ang trabaho po ng mga worker natin ay nandun na sa labas. May konting trabaho sa CR po natin at doon po sa labas. Papagandahin din po ng Lord maging yung pasad po, yung harapan ng ating pong iglesia. So, purihin po ang ating Panginoon. Sa mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy sa mensahe po ng ating Panginoon. God's redemptive plan. Ang planong katubusan ng Diyos sa kanyang mga hinirang. At nagpo-focus po tayo sa buhay po ni Jacob. The story of Jacob. Tinatalakay po natin yung mensahe ng signs of true repentance, ang mga sinyalis po ng tunay na pagbabago, pagtalikod sa kasalanan at panunumbalik sa Diyos. So meron po yung 5 puntos, of which natapos na po natin yung 4 na puntos. Ito po yung una, ano ba yung signs o sinyalis ng tunay na pagbabago, pagtalikod sa kasalanan at panunumbalik sa Diyos. What are the signs of true repentance? Number 1, confession of sin o pag-amin sa nagawang kasalanan. Yan po ang unang-una na dapat nakikita po sa atin kapag tayo po ay nanunumbalik sa Diyos. Yung pag-amin natin, pagsasabi natin kung ano po yung nagawa nating kasalanan. Pangalawa, listening, believing, and trusting the process of restoration. Pakikinig, paniniwala, at pagtitiwala sa proseso ng panunumbalik sa Diyos. At pangatlo po,
obeying the instructions wholeheartedly. So, hindi lang po tayo makikinig, hindi lang po natin paniniwalaan, hindi lang po natin pagtitiwalaan ang proseso ng panunumbalik, kundi gagawin po natin ang sinasabi nito. Yun po yung pangatlo. We are obeying the instruction wholeheartedly. Kailangan din hindi lamang po sumusunod tayo dahil napipilitan lang tayong sumunod o naitutulak lang tayong sumunod. Kailangan po na ang pagsunod natin sa kautusan na binigay sa atin para makapanumbalik sa Panginoon ay ginagawa natin ng buo nating puso, wholeheartedly, not half-hearted, not half-heartedly, but wholeheartedly, buong puso. And then yung pang-apat po is accepting and facing the consequences of the committed sin, or pagtanggap at pagharap natin sa parusa patungkol po sa mga parusa dulot po ng nagawa nating kasalanan. So yun po yung apat. At ngayon po ay tatalakayin natin panlima. Clinging to the promised restoration. Or pagtangan, paghawak, pagkapit sa pangakong kaayusan na gagawin ng Diyos habang dumaranas ng parusa mula sa Diyos dahil sa nagawang kasalanan. Okay, so we have seen the story of Jacob unfolding in our past messages. So we have seen Jacob committed the sin of deception. Jacob understood the severity of the consequences of his sin. Jacob listened, believed, and trusted the process of restoration from the instructions of his parents, Isaac, his father Isaac, and his mother Rebekah. And Jacob not only listened, but Jacob obeyed the instruction of his parents wholeheartedly. Jacob accepted and faced the consequences of his committed sin. But the question now is, how Jacob did overcome the struggles and difficulties brought about by the consequences of his past sins, or past sin. Now, yung sin ni Jacob, the sin of deception. So, nagdulot ito ng mga consequences. Pero ang tanong natin, paano po nagtagumpay si Jacob? Paano niya na-overcome yung lahat po ng difficulties, lahat ng yung tinatawag natin, hindi niya alam, uncertainties na mangyayari sa kanya. Paano siya nagtagumpay? How did Jacob overcome all those struggles? The answer lies on the fifth sign of true repentance that we are discussing now. Doon po nakasalalay yan. Ano po yung fifth sign ng true repentance? Jacob clinged to the promises of God. Yan po yung sekreto bakit nagtagumpay si Jacob. Nanangan siya, humawak siya, yumakap siya, nag-cling siya sa pangakong kaayusan na gagawin ng Diyos dahil tinanggap niya or naniwala siya doon sa proseso na ginawa ng Panginoon. May pangako ang Lord. At yun ang dapat nating matutunan. Because like Jacob, we all experienced wrongdoings in our lives, committing sins in our lives. Tandaan mo kapatid, our God is the God of second chance. At binibigyan niya tayo, mga kapatid, ng pagkakataon. Kailangan lang nating matutunan ano ang mga pangako ng Diyos na binibigay niya upang tayo'y makatalikod, magkaroon ng kakayanan at kalakasan na makatalikod sa ating mga kasalanan. Bigyan ng kalakasan na harapin natin kung ano yung mga parusa o consequences na nakapaloob sa kasalanang nagawa natin. Merong pangako ang Panginoon. Kung tayo'y matamang makikinig at makakaunawa, tatanggap
maniniwala at susunod sa kanyang pong mga salita. So, after Jacob's encounter of God in a certain place called Luz, and later he named that place Bethel, Jacob carried a new perspective about his future. The future became bright for him because God promised him a promising future. Written in Genesis chapter 28 verses 13 to 15 that we had read last Sunday. Basahin ko pong muli. Sabi po sa Genesis chapter 28 verse 13 to 15. It says, verse 13, "There above it stood the Lord, and he said, I am the Lord, the God of your father Abraham, and the God of Isaac. I will give you and your descendants the land on which you are lying." Verse 14, "Your descendants will be like the dust of the earth, and you will spread out to the west, and to the east, to the north, and to the south. All peoples on earth will be blessed through you and your offspring." So alam naman natin mga kapatid yung istorya, anong kalagayan ni Jacob dito. Tumatakas po si Jacob dito, pinatakas ng kanyang ama't ina, papunta dun sa lugar ng kanyang tiyuhin na si Laban. So hindi po maganda ang sitwasyon ni Jacob. This was Jacob's one of the most darkest moments in his life. Ito pong nangyari na ito, yung consequence ng kanyang pandaraya. Yun pong istorya, yun po ang sitwasyon ni Jacob. But then, eto na naman ang Diyos. Nagbigay siya ng pangako kay Jacob sa pamamagitan po ng encounter sa panaginip. So ito magpapabago na naman ng perspektibo kay Jacob mula sa dark moment, the dark situation, mapapalitan ng magandang bright na pananaw sa future. Kahit na nagdaraanan siya ng ganitong katinding problema sa kanyang buhay. So, dito po sa verse 13 and 14, God has the audacity, firmness, certainty, confidence, and boldness to make a promise to Jacob. Why? Because He is God, the sovereign creator of all things, the one who can do and undo what He did. Walang makapipigil sa Kanya, mga kapatid. May kumpiyansa ang Diyos na magsalita ng pangako, magbitaw ng pangako, kanino man sa Kanyang creation, kanino man sa Kanyang nilalang. Meron siyang katapangan na sabihin yon na para bang tapos na, sapagkat huwag nating kalilimutan na siya ang Diyos na nakapangyayari, siya ang Diyos na lumikha, siya ang Diyos na gumagawa, at siya ang Diyos na kaya ding wasakin kung anong ginawa niya. At walang ibang makakagawa ng kundi siya. It's like God saying to Jacob in that situation, "Hear me out, Jacob. Have you seen what I have done to your grandfather Abraham? What about what I have done to your father Isaac?" Yun po kasi yung bungad ng salita ng Panginoon, nung nangusap ng Panginoon, ng Diyos kay Jacob. Ang bungad niya, "Jacob, I am the Lord, the God of your father Abraham and Isaac." Anong kinalaman nun nung sinabi ng Panginoon nun kay Jacob? Bakit kailangan pang i-narrate ng Diyos na siya ang Diyos na nagpakilala kay Abraham at kay Isaac? I can do to you, ang ibig sabihin ng Panginoon, I can do to you what I have done to your fathers Abraham and Isaac.
Okay? Pinapakita ng Panginoon ang kanyang credential. Lumaki si Jacob sa piling ng kanyang lolo at ng kanyang ama. Inabot pa po ni Jacob si Abraham. Sa dati natin pag-aaral, kung hindi ako magkakamali, hindi ko ma-remember yung pero parang 12 years old si Jacob nung nawala si Abraham, kung babalikan natin yung past studies natin doon. Nung namatay si Abraham, most likely nasa 12 years old si Jacob. So nakita niya kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanyang lolo na si Abraham. At nakita rin niya kung paano binless ng Lord si Isaac. And now, it's like the Lord is narrating, parading what He has done, the amazing things, wonderful things that He has done to His fathers Abraham and Isaac. Okay? I can do to you what I have done to them. Pwede kong gawin sa iyo, Jacob, kung ano ang nakita mong ginawa ko sa iyong mga amang Abraham at Isaac. This is what Jacob needed badly sa sitwasyon niya. Kailangan niya ng pangako. This is what Jacob needed badly in his darkest hours. The words, the promises coming from a truly reliable God. Nakita kasi niya kung paano gumawa ang Diyos sa kanyang mga ninuno. These words of promises made Jacob change his perspective about the difficulties and the uncertainties he is about to face. Matagal-tagal to, mga kapatid. Matagal-tagal na labanan ang haharapin ni Jacob. More than 20 years of difficulty. Pero bakit siya nagtagumpay? Paano siya nagtagumpay? Because God made a promise to him. At pinaniwalaan yun ni Jacob. Kaya lumipas yung mahabang mga panahon na yun, mahabang taon na yun sa kanyang buhay na parang, mababasa natin later, na parang ilang araw lang. Okay? This same promise, mga kapatid, in our life, these same promises is what we need in our darkest moments. Ito rin ang kailangan natin sapagkat alam kong dumaranas tayo ng mga problema. Walang taong hindi. Lahat tayo, mga kapatid, ay dumaranas ng mga problema, dumaranas ng mga pagkakamali. At dumarating sa atin yung parusa ng mga pagkakamaling nagawa natin. Mararanasan natin yun sapagkat totoo ang Diyos sa kanyang pangako at sa kanyang mga salita. Na kung susunod tayo, pagpapalain tayo, na kung tayo'y susuway, merong karampatang curse o sumpa sa ginawa nating pagkakamali. But these same promises, like God's promise to Jacob, is what we need in these times of trouble, in our darkest moments. Nothing from us, nothing within us can change our own mind, can change our own perspective about the uncertainties and difficulties that we are facing in these times in these darkest dark moments of our lives. Strength, peace, and confidence, remember this, can only be found by listening, trusting, and clinging to the promises of God, to the words of God, the words of promise coming from God. Hindi po tayo ang nagkukumbinsi sa isipan natin na pag sinabi natin, basta ako, iisipin ko lang, puro positive. Niloloko po natin ang ating sarili kung ginagawa-gawa natin ang kumpiyansa, ang kalakasan, ang kapayapaan, para maharap natin ang mga problemang dumarating sa ating buhay. Dahilan po sa ating mga pagkakamali. Hindi po tayo ang naglalagay dyan sa ating puso at isipan.
nangyayari po yan at nagaganap, at nagkakaroon po tayo ng mga ganyang kalakasan, strength, peace, confidence, sa pamamagitan po ng pakikinig natin, paniniwala, pagtitiwala, at pagyakap. Pananangan sa mga pangako ng Diyos na binitawan niya sa kanyang mga salita. We have seen how Jacob overcome all these difficulties in his life by clinging to the promises of God. At yun din ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Kapatid, may pag-asa. Because our God is a reliable God kung saan pwede nating isalalay sa Kanya ang lahat po. Imposible man ito sa ating isipan at sa ating pananaw. But our God is the God of impossibility. Pwede nating ipagkatiwala sa Kanya at isalalay ang anumang nakikita nating problema sa ating buhay. He is the only one who is able to turn impossibility to possibility. He is the only one who can turn darkness into light because He is the sovereign, almighty, omnipotent God who can do all things. And we must believe that. We must trust His words. And this awesome God, who owes nothing to Jacob, who does not need Jacob in his magnificent, all-sufficient life, decided to commit Himself to Jacob. Ayan po yung napakagandang katotohanan, mga kapatid. Itong napakalaking Diyos na ito, na self-sufficient, na walang kailangan, walang kulang, wala namang pagkakautang ang Diyos na to kay Jacob. Di naman niya kailangan si Jacob. But decided, this God, this amazing God, decided to commit Himself to Jacob by making a promise. In verse 15, He says, I am with you. I will watch over you. Wherever you go, I will not leave you until I have done what I have promised you. Napakasarap pong marinig, kapatid. Are you hearing the same promise from God? Naririnig mo ba ang kaparehong pangako na binigay ng Diyos, na sinabi ng Diyos kay Jacob? Are you hearing it today? May nagawa ka bang pagkakamali? Nalublob ka ba sa putikan? Matindi ba ang iyong dinaranas? Wala ka bang kapayapaan? Hear these words. Hear the message of God. Paniwalaan mo ang sinasabi ng Panginoon. Believe Him. Trust Him. Have faith in His promises. Remember this. Our God is an awesome God, and He has made His promise to you. And He does not disappoint. Purihin po ang ating Panginoon, mga kapatid. Be blessed by the message of God. Tayo po'y magpasalamat sa panalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Ama naming dakila, napakabuti mo po sa amin naming Ama. Salamat sa buhay ni Jacob, kung saan pinatunayan mo sa istorya niya na ikaw ang Diyos na pinili na mangako sa amin kahit na hindi kami karapat-dapat pangakuan. Hindi mo kami kailangan. Wala kaming utang sa iyo. Hindi mo kailangan ang pakikipagrelasyon namin sa iyo. Because you are a sufficient God.
You do not need anything. But you commit yourself to us, Lord God. And you made a promise to us, Lord God. Nakakalingain mo kami. At salamat sa pagkaunawang binigay mo sa amin, Panginoon, na bagamat hindi kami karapat-dapat, hinangad mong magkaroon kami ng relationship sa iyo. And Lord, hindi lamang yon. Kami makasalanang tao na madalas nagkakamali. Pero pinili mo pa rin na patawarin kami. Tulungang ibalik, tulungang makabalik sa iyo sa pamamagitan din ng iyong grasya, ng iyong initiative. Ama, napakadakila ng iyong pag-ibig sa amin. Napakabuti mo. Nais namin ibigay sa iyo ang lubusang pagpupuri, pagtataas ng buong karangalan at ng buong pagsamba. Ama, sa iyo lahat ng kaparihan. Tinataas po namin ito sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon na tagapagligtas na sa Yesu Kristo. Amen, amen, and amen. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light that fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, Lord, the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my
to